Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa bakbakang matindihan sa Women's Division. Yung tumalo o gumulpe kay Meow Meow na si Ana Sargsian itong kamakailan lang posted sa YouTube natin. Baliktad, nagpaulan ng tactical blows itong si Sargsian kay Meow Meow, di ba? Nakaharap ngayon ni Alice Lee. Etong si Alice Lee, matagal na po natin kinukumpara kay Meow Meow. Pareho sila ng title, pero mas mataas ang rating ni Meow Meow. Pareho sila halos ng edad. Kaya ang lagi nating tanong, paano kaya pag naglaban silang dalawa, ano mangyayari, di ba? Pero isa pong sukatan sa maraming pangsukat, yung bumugbog kay Meow Meow, nakaharap ni Alice Lee. Ano kaya ang naging facing ni Alice dito? Binugbog din ba si Alice? Yan ang aalamin natin. Okay? Ang ginawa ni Alice nag D4, Knight F6 si Sargsian, C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, Ragusin variation ng Queen's Gambit declined ang pinasok, H6. Sharp talaga itong si Sargsian. Kinakapture na talaga ang knight para makatipid sa tempo, E3 para makalabas na ang bishop, castle, rook C1, rook D8. Ayan, ready na. Para mamaya, hanggat maaari makasipay, makabomba sa D-file. Nag-queen B3, nistorbo kaagad ang bishop at dinipensahan ng knight at nag-C5. Ito po yung medyo kakaiba dito. Kasi sa tinagal-tagal kong naglalaro sa puti ng ganito, wala akong nakitang nagsi-C5 eh. Pero dito siguro, psychologically, gustong iwasan ni Alice hanggat maaari yung mga sabog-sabog at open position. Alam niya siguro estilo ng kalaban eh. Kaya hanggat maaari, sinasarado niya. Bookline pa rin naman yan. Nag-A5 at dito po lumabas ang novelty. Bishop B5. Okay, dahil ang old line may tumira na ng A3, simpleng pinaalis lang ang bishop eh. So novelty, Bishop B5 by Alice at nag-E5. Boom! Mas aggressive pa to kay Meow Meow, no? Pasabog sa gitna, oh. Pero dahil sa makunat si Alice, hindi pinapansin yung mga ganyan. Kinaslingan lang, oh. Tanong, ano ang mangyayari kung capturing yung knight? Na tipong nakahangampo, na tipong makukuha ng buo yan, ah. Kakapture lang pala sa D4, may pitas lang pala muna. Ngayon, ang gagawin ng puti, kakapturing yan. Tapos, check. Magna Knight E5. Kakapturing ang bishop na dito may threat, syempre F6. Pababagsakin yung nakapina knight. Tatakbo ngayon ng king, magkakastle yan, di ba? May bishop takes C5. Yan ang gusto ni Sargsian, naggulo-gulo dito. No? Magulo kasi bishop takes, pag kinapture yan, may capture sa knight. Mahaba pa yan, etc. no? Pero yan ang gustong naaaninag dito ni Sargsian na mangyari. Pero dahil sa kunat at strategic style ni Alice, bahala ka dyan, ate. Magwala ka kung gusto mo. So, nag-castle lang at nag-E4. Yun lang. Sa sobrang pagka-agresibo, bumad move din si Sargsian. Dapat daw po ang tira based sa computer engine, capturein yung knight, tapos ka-capturein ng pawn, tapos magbi-bishop G4, magda-knight D2, and rook A B8. Timplado po. Yan ang dapat tamang timpla ng black na dapat gawin. Okay? Pero, hindi ganyan ang ginawa ni Sargsian eh. Nag-E4, umatake sa knight. At dito mga kamatsas, sa kabila ng naka-atake ang knight, mayroong matinding realization na tumbukan si Alice. Tumbok sa computer din. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight takes D5. Counter bigla dito si Alice. Oh. Kinapture ngayon. Takes. Ayun, oh, grabe. Wais itong si Alice Lee sa endgame. Pinasukan ng endgame na nagpa 2 minor pieces sa isang tore pero ang pawn structure naman niya napakakunat. Parang goma yan sa pagka-solid. Solid, oh. A4 para syempre makawala yung bishop kasi kukulungin yan, mag-A3 di ba? O nag-A3, bishop A5, and nag-bishop takes A4. Yun nga lang, napingasan pa ng isang pawn. Knight E7 and bishop C2. So dito, bilangan tayo. Kompleto ang pawns dito ni Alice, samantalang 5 pawns na lang dito sa black. So lumalabas 3 pawns down.
Okay, at nag-rook FD1, bishop G4, bishop F1, rook D8. Ayun, di na rin matamaan ni Sargsyan. Ang pang-kontra pala kay Sargsyan, pang-endgame na makunat no? Dito pala ang tira, bishop C7. Okay, balik tayo sa rook D8, bishop F1. Ini-exchange lang siya ni Alice, Bishop E6 and nag-bishop C4 exchange. Ayun, knight F5, another bad move by Sargsyan. Dapat daw po knight D5. Okay, pero nag-knight F5, capture, and nag-F4. Ayan, para talagang totally luck. Wala nang pambasag pa. Nag-king F7, rook C4, G5. Rook A4, threat muna sa bishop, and capture, rook A7. So, threat, obligado depensahan. Di dumipensa, ng trap, at nag-rook D3 lang. Okay, kasi po kung kakapturin yan, masasapul lang sacrifice check, makukuha yung tore doon. So, pinahinog muna ni Alice. Pupuntahan niya ng isa pang tore para hinog na hinog. Nag-knight E7, rook B3, knight C8, and nag-rook B7. Bakit naman hindi kinapture? Ano meron pag kinapture? Pwede naman. Hindi lang kinapture, Ayaw, hindi trip. Nag-rook A8, sa bagay may threat pa naman, knight E7 and the king G2 para ready to capture the B7 without sacrifice trick, bishop H2 check. E5 bumasag and kinapture lang. King E6, rook takes B7. Grabe. Pinilay-pilayan lang ni Alice, Rook A7, naku po, patong. Knight D5, obligadong depensahan and nag-H3. Kunat-kunat lang. Yun ang kaibahan ni Alice tsaka ni Meow Meow. Si Alice makunat talaga. Parang ang hirap mabutasan ng tiro. Paislog-islog lang pero ang tanong, paano mo bibiakin yung mga plano niya, King F3, ayan na. Okay, so dito ang pag-asa na lang talaga ni Sargsyan. Nakita niya wala na siyang pag-asa, super tied down na yung bishop niya. Ang gusto na lang niya mangyari, manggulo-gulo. Ayan, so dito po, ay pwede na bang capturein nyo? May mga gulo-gulo check ba? Pwede na. Pwede na. Check muna king H1. Capture. Rook D7. Grabe. Ito mga binibiling tira mga kamatsas. Rook D7 ang perfect move para maiwasan yung mga complications. Kasi ang rook D7 with the intention to capture the knight. Diba? Yan ang plano. Tapos makapush. And pag knight takes A3, hindi pwede may rook D2, makukuha yung rook. Okay, so nag-king G3. Isa pang nakikita ko dito, what if rook takes G4 para may threatening matches? Magche-check muna, mangi-istorbo muna. King takes A3 and B5. Okay, wala na Connected pass pawns yun So, king E3 ang dapat lang ingatan ni Alice dito, yung mga baka mamaya ma-mating net siya, di ba? Masundutan siya ng mga mate. Okay, dito ay okay. Ano na lang, simplify the things na lang, wag nang guluhin pa. So, capture. Naku, may mga check-check pa doon. Ganon, tapos may mga matchas dito sa ilalim. Rook F7. Immediately. Rook B2 and King G1. Ayun, pagka chumek, meron kasing pangsangga. Kinapture ang pawn sa B4, King F1. Takes C6 sa sobrang yaman sa pawn. Pinamimigay na yung iba Sobrang yaman sa pawn. Ang dami Rook A8 and G5. Okay, resign po si Sargsyan. Yun ang kalakasan ni Alice. Magaling sa endgame. Biruin nyo, yung realization na ibigay yung dalawang pyesa sa isang tore, okay lang yun, pero yung pawn structure solid, na imagine niya, pa-endgame ka agad yun. Malakas si Alice sa endgame. Mas mature ang kanyang approach pagdating sa positional and strategic play. Bagay na ipinag-collapse ni Sargsyan na sobrang atakador na umuulan ng mga ata-atake. Bumigay sa endgame. Mautak si Alice. Pero ito po ang kanilang team results. Malakas pa rin ang Team Armenia. Dahil 2-2 sila sa US. Malakas pa rin talaga Ang women's ng US kailangan pa magpalakas, hindi pa ganun kahinog talaga mga kamatsas. Ang number 1 is Team India. Bugbog na naman ng Georgia sa Team India. Grabe, ngayon yatang 2024 kukunin ng India lahat, men and women, iwa-wipe out yata. Ganong ka-powerful ng chess sa India mga kamatsas.
Nagbunga na yung kanilang pagpupursige, yung mga sponsorship from private to government nila na binibigyan ng kaukulang pansin ng chess, nagbubunga na mga kamatsas. Wa-wipe out din men and women. So ang makakalaban ng India sa round number 8, ito po, Team Poland. Malakas din ng Team Poland pero sa momentum at powerful force ng India, parang walang lulusot sa kanilang team talaga. Ganun din sa men's division, napaka-solid mga kamatsas. So yan po ang nasa top at pang-ilan ng Philippines. Ang Philippines nasa table 16, makakaharap natin ng Team Turkey. Ayan, at sana po manalo tayo para mas maganda-ganda palagi ang ating maging standing, no? Okay, maraming salamat mga kamatsas. Yan po ang updates dito sa Women's Division at abangan nyo pa ang mangyayaring kaganapang mainit sa round number 8. Muli po, sa darating na September 23, magsisimula na ang ating online training sa mga gustong humabol. Ang details po ay nasa comment section below lang nakapin. Register na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.